Nako po mga kabanateros, at may isa nang umamin papatungkol sa impeachment kay VP Sara. May isang congressman na umamin na binabayaran nga talaga sila sa pagpapa-impeach at pagpirma sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. At ito na nga po, no, Marcoleta, tinawag na baliw si Martin Romualdez. Hey! Ano naman kasi, kahit naman siguro kasi matuturing kang baliw eh. Ganun ako, tapos bigyan ng 5,000 yun. Talaga to si Romualdez, so wala sa ayos eh. Kaya simulat sa pool na tumatakbo ka, hindi ka manalo-nalo eh. Gago! So yan nga mga banateros, mga kabiyaya, at pag-usapan ho natin tong pag-amin ng isang congressman na di umano nga binayaran sila mapatungkol ho doon sa pagpirma nila sa impeachment kay VP Sara Duterte. Grabe, no? Ganyan, 150,000. Dami kong mabibiling bike nun. Pababayaran ko na ang aking bagong motor na si Speed kay Coach Uli. Mababayaran ko na, mapupul paid ko na ang motor ko kay Coach Uli. Kasi yung motor ko na si Speed, yung bago, yung itim na 550cc ay pinakiusapan kong hulugan yun. Dahil sa isa sa mga pinapangarap kong motor yun. No, isa sa BMW Kimco AK, ganun. So kung may 150 million ako, aban ako. May bahay na ako, may lupa na, full paid pa yung motor ko. May pang iPhone 16 Pro Max pa ako nun. May pangbili pa ako ng iPad pang show sa Isiminay. Gago! Grabe, no, parang ano na lang sa kanila, no, parang ganun na lang ho ka basic yung pera sa kanila. Pero mo 150k, 150 million na mas talagang tawag dito kung ipamahagi ho yun sa mga kapwa natin Pilipino, sobrang lakas na ho nun. Sobrang laking pera na ho nun, malaking tulong na yun sa mga kababayan natin. At eto nga, may isang congressman na talagang pinukpok na ng husto. Na kapag hindi nga daw sila pumirma doon, ay mawawalan sila ng pondo. So, sa madaling salita, binayaran nga sila. Kaya pala dati, no? Ito dati may kwento ko lang lamang sa inyo. Dati kasi ino-operan ako ng mga kabilang, bago ako masali sa Banateros, ay ino-operan ako ng ibang vlogger doon na sumali or sumama sa community nila para ipagtanggol si Martin, House Speaker, future Prime Minister, Motherfucker, Martin Romualdez. So, ako naman, syempre, ako gipit din sa pera, pero hindi ako pumayag. At hindi ako nadadaan sa kwarta. Mukha lang akong pera, pero wala akong hilig dyan sa inang pera na yan. No? Ngayon, tinanggihan ko yun. Kasi nga, sabi ko, kung ganun din naman, una-una nasa puso ko ang mga Duterte, talagang mahal ko at gusto ko ipaglaban sila. Kaya dito ako sumampa at dito ako pumanig sa mga Duterte. Alam nila ano yan, alam nila Banat Bayan, nila Boss Dada, Coach Choli, yan, alam nilang tatlo yan kung sino yung nag-o-offer sa akin na yun. At sinasabi ko rin naman sa kanila, at hindi lang yun, kay dati, gusto lang nila pabanatan si Isko Moreno. Binabayaran din ako ng 150k per month para banatan ko lang si Yorme. Dahil nakala nila papayag ako kasi gawa ng nung panahon nga ng Tito Vic and Joey, dati akong defender hanggang ngayon naman defender ako ng Tito Vic and Joey, no. So doon alam naman natin si Mayor Isko or si Yorme nasa kabilang istasyon, nasa GMA na kung saan nagkakaagawan pa ng titulong Itbulaga noon, ha? So akala nila porket ganun, madadala na nila ako sa pera. Oo, ang gusto nila banatan ko si Isko at yung mga vlogger na kumakampi si Isko. Sino ba yung mga vlogger na yan? Isa na dyan ng Banateros Brothers. So sabi ko, babanatan ko yung mga solid na mga hindi lang tropa kundi mga kapatid ko, wag na lang.
So yung mga ganyang mga bayaran na yan, usong-uso yan at dinilabas pa nga natin sa ating YouTube channel yung ebidensya mapatungkol dun sa mga binabayaran nilang vlogger. At nandun nga dun sa video na yun kung sino yung nagpopondo sa mga loyalistang muntang na mga vlogger na may mga mental issue o may mga mental health. Yun na nga binabayaran nga nila buwan-buwan. Hindi natin didinayan dahil may ebidensya ho kami dyan. At nasa YouTube channel lang ho natin yan, no? So doon pa lang ng mga panahon na yun, binabayaran talaga ako. So ngayon, napagtanto ko na legit kami, bayaran nga talaga. Gago! Hindi lang pala sa vlogger kundi pati sa Congress. Hindi umano, dito sa papanoorin nating video na to, no? So hindi na rin to bago kasi nga usapang ang masakit lang dito at ang bago dito kung sino pa yung mga vlogger na hindi tumatanggap ng pera, sila pa yung napaghinalaan or pinagbintangan ng Congress na mga bayaran daw ng Pogo. Gago! Pogo vloggers daw. Tingnan nyo ba naman kung sino yung mga hindi tumatanggap, yun pa yung napagbintangan. Hindi, totoo yan. Maraming nag-o-offer sa akin noon na banatang Cisco, hindi naman kasi alam nyo, yung panahon ng TBJ is nasa showbiz. Nasa showbiz ako noon, reactor ako ng showbiz. So pagdating sa politics, ibang usapan na kasi politics. Ano na to? Seryoso na to. Hindi na to yung katulad nung sa showbiz na parang seryoso din naman yun pero hindi katulad nung sa politics, no? So, sabi ko naman, dati pa naman, noon pa man, sinasabi ko na sa vlog ko na pag sa showbiz at kakalabanin ni Isko Moreno ang Tito Vic and Joey, kalaban niya ako. Pero kapag dating sa politics ay kakampi ako ni Isko Moreno. At hindi naman hindi naman karapat dapat banatan si Mayor Isko. Ano ba naman kayo? Halos hindi rin nalalayo sa mga Duterte yan na talagang malaki ang pinagbago ng buong Maynila nung naging mayor yan. Hindi katulad nung iba dyan. Gago! Hindi katulad ng iba dyan na pagtapos maging mayor, puro tambak na basura, putay lang. So, hindi na magbabanggit ko sino yan. Alam niyo naman na siguro. So, wala talagang malayo ang loob ko sa kanya. Ako kasi sinusunod ko yung nandito. Sinusunod ko to, kung ano yung gusto nito, kung ano yung nalalaman ko, tinitibok ng puso ko na alam kong nakakatulong sila sa mga kababayan natin, yun yung pinagtatanggol ko. Hindi ako basta-basta porket gipit yung tao, bibigyan mo 150K. Hindi gano'n, no? So, ang pera naman madali kitain yan. Basta lagi kang nasa tama. Kusang darating ang blessing sa'yo, basta lagi kang nasa tama, di ba? So eto na nga, mapunta na nga tayo dito unahin na natin tong kay Congressman Mark Culita. Na kung saan parang sinasabihan niya na baliw si Martin Romualdez. Obvious naman May konti siya. Basta yun So ito mapanoorin natin. Kung mababasa ng isang congressman o kaya yung speaker pupunta sa isang lugar, magsisisigaw ng gano'n, siyang mamimigay ng pera. Tama ba yun? Wala kami tungkulin na gano'n. So, di ba? Sabul. Hindi totoo naman. Ano bang tungkulin ng mga Congress? Alam niyo yan. Magsagawa ng batas, magpatupad ng batas, at pamunuan ng pagpapahalaga sa mga distrito na sinasakupan nila. So, asan ba si Romualdez? Diba si Romualdez ay isang congressman sa Tacloban. So bakit nakapunta sa Davao para mamigay ng ayuda? Gago! Walang masama sa pamimigay ng ayuda. Lalo't pera mo naman. Ang masama kasi doon, pinamumukha nyo sa taong bayan na pera nyo yan kahit hindi ninyo pera yan. At ang masama dito, kapag puro ayuda ang pinamukha mo sa taong bayan, sinasabi mo na maging tamad din sila. At umasa na lang ng umasa sa gobyerno. Yun yung pinakapangit na mindset ng isang politiko. Tandaan nyo yan. Tsaka isipin nyo, congressman siya ng Tacloban. Ba't dun siya sa Davao namimigay ng tulong? Kung yung Tacloban nga, hindi niya magawa ng paraan
kung paano pagandahin yung Tacloban. Sorry po sa mga taga Tacloban, pero yan po yung nakikita ko dyan, no? Hindi niya nga magawaan at hindi niya nga masolusyonan yung problema doon, tapos pupunta pa siya sa Davao. Kasi pinopromote ang mga Nograles. Pinopromote pala yung mga Nograles. Kung naman kasi tambalos-los, di mo naman kami i-inform. Gago! Hindi kasi mga may ganun kalahad, i-inform mo kami. Pinopromote pala mga Romualdez sa mga ang mga Nograles sa Davao. Kaya pala doon namigay ng ayuda. Okay, tuloy. Yun, babagsak sa bribery yun Lalo na ngayon, magsisimula ng campaign season halimbawa. Pagkakamalang kang bumibili ka ng boto, pero akap yun AX, tupad. Of impeachment. Ang ganda nga ng nila, ang ganda ng strategy, no? Kaya pala nila talaga, totoo nga yung sinasabi nila, na kaya minadali yung pondo na yan ng AKAP, ng AX na yan, kasi nga, yan ang gagawin nila. Kunwari, kasi ang katwiran nila is, pamimigay ng ayuda, sa oras ng halalan, sa oras ng kandidatura, sa oras ng pangangandidato, di ba? So although hindi pa naman talagang campaign, wala pa namang campaign ngayon talaga. So yun nga, ang pangit pa rin ganun pa rin pagbayad pa rin ng boto. O kagaya nung ginawa ni Dan Fernandez, kagaya ng ginawa ni Trillanes. Yung kay Dan Fernandez, sarili niya daw pera. Magtataka ka, isang congressman na sumasahod ng 250k mamimigay ng pera sa mga sa mga tiga-suporta niya. Kailangan naman, buti sana kung tigwa 100 pesos yun. Hindi naman tigwa 100 yun. Mamaya dahilan tigwa 100. O lalo na si Trillanes ang kumuha ng pondo. Matagal nang hindi senator yan. Diba? Doon ka magtataka So, baka yung kaya pala testigo ka dun sa hearing. Hindi ako naniniwalang bayad si Trillanes doon sa hearing, yung pagganap-ganap niya doon sa ICC, yung pinatawag si PRRD na bigla siyang sumulpot doon na parang ipot ng manok. Hindi ako naniniwalang binayaran siya doon. Gago! Hindi ako naniniwalang binayaran siya doon. Matino yan si Trillanes, sobrang tino niyan. Sobrang tino niyan, utak mong, sorry na, buti ko na masabi. Sobrang tino ni Trillanes, naku po, yan yung politiko nakakaiba sa lahat. Walang kapantay. Walang kapantay sa kabubuhan. Gago! Tangina mo, magaling ka, gusto suntukan pa tayo. Inamulo suntukan no? Hindi na napikon na Isa na lang ang iniwan ko. So, Yan ang pinakamabigat. ito siguro yung pinakamabigat. Kasi isa-isa na natin Mula doon sa pinakamababaw, Bigatan mo, mukhang mapakabigat nito, Kong, ha? Number 3. Betrayed public trust and or committed bribery and or other acts of graft and corruption, including distributing monetary gifts to DepEd officials holding procurement-related functions. Napatunayan nila yung bribery. Kasi alam mo, Nelson, pagka bribery, kaya ka nagbigay ng pera sa isang tao, lalong-lalo na meron siyang posisyon. Meron kang gustong ipagawa sa kanya. Yes, opo. Di ba? So malinaw ba na nung sinasabi nilang nagbigay ang Vice President? Ibig sabihin, yung ginawa ni Romualdez, di umano dun sa vlogger na binibigyan daw siya ng pera ni Romualdez at may mga kasamahan pa siya na vlogger, naku po, kaso pala yun. Comment nyo nga dyan, sino ikaw na napanood mo ba yun? I-scroll mo lang yung mga video ko, nandyan yun Tigas yun lang naman Aha. So, granting halimbawa, kunyari may nagbigay talaga. Halimbawa, aha.
specific ba na yung pera na yun ay para may gawin yung binigyan? Kasi dapat ganun eh. Kasi kung halimbawa nagbigay ka lang dahil sa gusto mong magbigay, wala ka naman pinagagawa sa kanila. Na Hindi tama. bribery yun. Ganun ba yun? Binigyan kita ng pera, Aha. palagi naman kitang binibigyan eh, di ba? Nung makakakaraan, hindi na ako. Pero meron akong gustong pagawa mo na labag sa batas. Bribery yun. Oo. Pero kung halimbawa natuwa ka lang. nakakatuwa sapagkat bonus. Paano na lang kung Marcoleta, halimbawa, isang vlogger ng administrasyon or sumusuporta sa administrasyon. Kalbo siya, tas mukha siyang burat. Ay, Gago! sorry. Bastos ng bunga nga ako talaga, nakakain. Tumalsik pa yung mic. Hindi, halimbawa, gano'n, na Congressman na Marcoleta, isang vlogger na sumusuporta sa Marcos, biglang binibigyan ng buwan-buwan na pera na ni Romualdez. Ano po bang tawag doon? Hindi, ako yung nagtatanong lamang. Kasi nga, naiingit ako sila, may sahod kami, wala. Gago! Kung gano'n naman pala, mukhang maganda bigayan dun, Ay. Nagtatanong lang naman ako kay Congressman Marcoleta. Sige, tuloy natin. Oo. Hindi bribery yun. Di ba? Meron ba silang napatunayan na kung sakaling nang binagbibigyan? Baka naman meron silang karagdagang pondo na sobra na pinamahagi niya sa kanyang mga sapagkat nakitaan sila ng kasipagan. Simple lang yan, Simpleng banat lang ni Marcoleta pero tagusto, Oo, kung may sobra daw sa pondo at nagpakita ng kasipagan, baka daw doon din ako po, iba ang iba ang kahulugan nun. Yan. Ng maayos na pagtupad ng kanilang mga gawain. O pinagbibigyan sila. Wala akong makita ron. Pero ito daw officials na ito ay ang posisyon sa procurement. Oo nga, kaya nga sinasabi ko, kaya mo binigay sa kanya sapagkat baka May paboran. meron kang gustong ipasok na supplier. Ayun. Na meron kang kalakip na mandato sa kanila. Pakibigyan mo ng Ayun. kasi pagka sa postqual ka niya, wag mo nang hanapan ng Yung mga requirements. baka ma-disqualify. Kasi may postqual di ba? Opo. Pangkaraniwan, hihigpitan sa postqual para sa ito ituloy-tuloy mo na. Ayan ang bribery. Kung wala naman, paano? Napakahirap patunayan nun O halimbawa, nandun na naman ako sa Senado. Ibig mo ba sabihin na migay lang na wala namang kaukulang gagawin yung pinagbigyan para palitawin na merong dapat na kilingin o kaya dapat na magkaroon ng advantage sa supply at kahit na baluktutin ang ibang mga proseso ay gagawin nila sapagkat nagbigay ka. Mapapalitaw nyo ba yan? Ano ang napalitaw ninyo? Wala po kasi. Magsiway na kayo lahat ka. Di ba? So establish mo. Itigil na natin ito. Nagsasayang lang tayo ng pera. Tama yung sinabi ni Pangulong Bongbong, di ba? It's a storm in a teacup. Yan na nga yung sinasabi ko sa inyo. Nagpakadalubhasa kayo dyan. So, pagkatapos wala naman pala kayong mapapatunayan. Bakit yung pag nagbibigay sila ng AKA, pakala mo ba yun ay lalong mas magano yun, di ba? Yun, lantaran. O tatanungin ko, halimbawa, saang provision ng ating tuntunin dito sa House of Representatives, kahit na sa ating mga House rules natin, committee rules, halimbawa, o saligang batas, saan nyo po mababasa na ang isang congressman o kaya yung speaker pupunta sa isang lugar, magsisisigaw ng gano'n, siyang mamimigay ng pera. Tama ba yun? Wala kami tungkulin na gano'n. Yun, di ibig sabihin, talagang maling-mali talaga yung ginagawa talaga ni Speaker. So bakit tuloy pa rin sa ganyang gawain si Speaker? At anong ginagawa ng presidente na ba't ganito ang ginagawa ng isang Speaker? So wala pala sa tungkulin ng mga congressman yun. Nung titingnan naman, Romualdez, ayusin mo muna sana Tacloban.
Para nakapunta ka sa Davao, wala namang problema mga tao dun. Gago! Mga pa nagkalat ng ka-mongoloidan mo. Hindi kasi talaga naman, kahit anong isipin ng mga tao, mga ganung senaryo na anak ng teteng malapit ng eleksyon. Tapos tsaka kayo namimigay ng mga ganyan. Ay kung talagang gusto niyang tumulong, magbigay ng ayuda, edi sana inilaan nyo na, eto na lang nagkaroon ng bagyo sa Bicol. Edi sana yung pang-ayuda na yun, inilaan nyo lahat dun sa mga tao dun. Kagaya ng ginawa ni PRRD ng mga pabahay project. O, edi kayang-kaya yun. Hindi yung 3 yero, 3 plywood, 3 2x2. Matatayo mo nung kulungan ng aso. Halimbawa, magkano ba nilalaan na po na pera sa kada paayuda sa isang barangay or sa isang lugar? Sabihin na natin na mga 20 million or mahigit kasi may mga pera pang kasya, may mga pera pang kasama sa binibigay. O sige, sabihin na natin mga 50 million ganun sa isang barangay. So yung 50 million na yun, kung ibinigay nyo yun dun sa mga nasalanta ng bagyo, di sa napakaganda sana. Anak ng teteng, nagkabagyo sa Bicol, namigay kayo ng ayuda sa Davao. Tapos ngayon, pag nasisita namin kayo, galit na galit kayo, gusto nyo kami pakulong. Kaya hindi ako natakot makulong. Una, ako ay walang sinabi na mali or paninira, ganun. Kaya ako yung mga sinasabi nilang kontem-kontem, kulong-kulong, handa ako naman harapin yan Yung totoo yan, handa ko yan, wala akong ni minsan hindi ko mabug yung dibdib ko. Ang akin lang, baka may mga politiko na mga balat sibuyas mapikon sa akin, bigla na lang ako ipatumba, okay lang naman din, lahat naman tayo mapupunta dun. Handa na ako sa mga ganun. Akin lang, sana wag na idama yung pamilya ko. Yun ang pinaka iniingat-ingatan ko talaga. So yung mga kaso-kaso, yung mga yung sinasabi nilang parang ipapapatay, ipapatumba, tangina nyo. Gago! Minuray. Yun, babagsak sa bribery yun Lalo na ngayon, magsisimula na ang campaign season halimbawa. So ibig sabihin, dapat palang kasuhan si Trillanes tsaka si Dan Fernandez. Ika ni Marcoleta, sakop pala daw ng bribery yun. Kaso pala yun. Kasi malapit na eleksyon, kailan lang naman yung video na nagtrending kan nakaraan nung kay Trillanes. Anak ng teteng ka, Trillanes talaga. Yung kay Dan Fernandez na sinasabi niyang pera niya, pera mo man yan o hindi, yung panahon ng eleksyon malapit na ang eleksyon, so ano pa bang tawag nyo dun? Tapos magagalit kayo pag tapos papatawag nyo kami. Buti sana, okay sana na humarap dyan sa Congress, wala namang problema, kaso haharap ka, hindi ka naman nila pagsasalitain. Tapos pag nag-explain ka, magagalit sila. Duduru-duruin ka ni Paduano, ni Boy Attitude. Duduru-duruin ka ni Bushap. Hindi matatawag na Bishop ang katulad ni Benny Abante, tandaan niyo yan. Kaya ang tawag doon, Bushap. Pagkakamalang kang bumibili ka ng boto, pero akap yun AX, tupad. Ngayon lamang, alam mo yung guarantee letter na pinadadaan sa amin, Nelson? May sakit yung isang constituent. Pupunta sa amin. Gagawa yung mga staff ko, kasi may sakit, bibigyan niya yung medical abstract na kailangan ng ganitong halaga. Pangkaraniwan, may hirap. So gagawa kami ng guarantee letter para i-cover yun, bibigyan niya sa ospital para sa ganun ay mailibre yung kanyang expense. Yes, opo. Kailangan bang ipadaan sa amin yun? Ako minsan nahihiya ako Hindi na dapat pinadadaan sa amin yun. Dapat yung DOH, merong sistema o yung DSWD, kayo-kayo na lang sapagkat kayo ang ehensya ng gobyerno na talagang minanduhan na kayo ang tumutok dyan. Kami, tagagawa lang kami ng batas. Hindi.
Ang nangyari, dahil sa gusto nilang magpasikat, lalong-lalo na pagka-eleksyon, kailangan sila pang magbigay. Ama, pamumukha mo ba sa tao, utang na loob mo sa akong gumawa ng GL mo, guarantee letter? Hindi po eh. Wala po kayong utang na loob sapagkat yun po, pera ng gobyerno po yan. Pinadaan lang sa amin. Ako kahit pa paano sinasabi ko yun eh. Pero yung mga kasama ko, hindi. Para bang gusto nilang palabasin, galing sa bulsa nila yun. Kaya yung tao nananatiling na nag-uutang na loob, parang ganun na lang po, salamat po. Kaya sabi ko, pagka ako pumunta sa ibang lugar ngayon, kunin niyo po yung pera na yan. At huwag kayong magte-thank you sapagkat yan, pera po niyo yan. Pera ng taong bayan. Huwag kayong magte-thank you. Huwag kayong pabubulag sa mga yan. Sabi ko. Totoo naman eh. Tama. Tapos bribery dyan. Parang binabribe mo na rin ng tao eh. Lantaran, ikaw nga eh. Bakit? May katapat na boto eh. Ito may consideration eh. Pero dyan sa sinasabi mo, wala pa nakitang na-prove nila na mayroong konsiderasyon. Namigay siguro sila. Problema na nila yon. Anong consideration? Wala naman sila sinabi. May pinagagawa ba sila doon sa mga pinagbigyan ng kung ano-anong pera na yon? Bukod doon sa hearing, Kong, wala nga lumitaw. Wala nga. Nandun ako eh. Hinihintay ko nga na tatanungin siya, madam, isa ka po pala sa nakatanggap ng ganito, ilang buwan ka nakatanggap? 3 buwan po. Ano naman ang pinagagawa sa'yo? Di sana nagsalita. Anong kapalit? Ang gusto po nila kasi, yung pong supplier X, ay yun po yung palagi ko pinapasok dito. Pero maganda nga yung suggestion ni ni Kung Marcoleta. Kaso, Kung, alam naman natin na hindi nila gagawin yun. Totoo yan, alam naman natin kahit anong salita natin na dapat yan ang gawin nila, hindi nila ginagawa. Sabi nga nung kakilala ko, hayaan lang natin ng hayaan na madagdagan yung mga kasong kakaharapin nila. Kasi sa panahon ngayon, sila yung nasa kapangyarihan, kaya medyo may tagilid tayo at wala tayong magawa. Kaya nga lang, ang magagawa natin to, katulad ng ginagawa ng Banateros, ng SMNI, na nagiging boses ng taong bayan at naghahatid ng tamang balita. No? So yun lang talaga magagawa na natin ngayon. Kung, ewan ko ba kung hindi lang talaga to tinanggal sa committee itong si Marcoleta. Alam nyo, marami pang mabibisto talaga eh. Tingnan nyo to si Marcoleta, hindi siya masyadong pinag-iinitan ni Romualdez. Alam nyo ba't hindi pinag-iinitan? Alam nyo siyempre, gusto lagi mabango si Romualdez. Gusto yan lagi mabango Iglesia ni Cristo yan. Sirang-sira na nga sila sa KOJC tapos mawawalan pa sila ng boto sa iglesia, di yari sila. Pero alam ko naman ngayon na hindi na sila iboboto Pero siyempre, nag-iingat pa rin yung mga yan. Talaga yun. Ayun. Di ba? Baka nagkaroon sila ng idea Kong na gawin. Sinasabi ko na nga partida ko na sa kanila yun di ba? Oo. Kaya mahirap naman gumawa ng kwento. Mabubuking din Kaya na-excite ako dito Marcoleta, Pastor Apollo Sikibuloy, Attorney Jimmy Bondo. Alam mo yung makikita natin doon sa Senado. Ang gandang nito. Talagang alam mo yun, parang yung hinahanap-hanap natin na dapat ay maging ganun ng mga senator baka sa darating na eleksyon doon natin mararamdaman yun. Kasi yung hindi naman pasensya na ho dyan sa mga senator pero wala na kaming tiwala sa inyo disclaimer, puwera kay Bato, kay Bongo, kay Senator Robin sa mga maayos-ayos dyan na senator pero yung mga alam mo na yung mga kay Risa Ontiveros Gago! susuka ako yung mga ganung senator naku po ako lang tatanungin Risa kahit pa paano, mas pipiliin ko pa siguro si Lito Lapid. Gago! Kaysa kay Risa Ontiveros. Hindi, sa totoo lang. Si Risa pang lang yun pang congressman. Hindi, sa totoo, pang congressman lang si Risa. Mga ganong galawan, pang congressman yun Hindi yun pang hindi yun pang senador. Wala Pinromote ni BP Sara, nanalo.
Nung nanalo, tinuklaw na sila. Yan talaga buhay-buhay, pa-weather-weather lang. Pero ako, excited talaga ako makita yan. Makita yan sila, Makita yan sila Pastor Apollo Sigibuloy, Marcoleta, Tony Jamie Bondok. Yung tipong sila yung nandoon tapos talagang makikita natin yung yung walang bahid ng pagtugis sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Yung mga nangyayari ngayon medyo pangit kaya yun. Eto po, yung sinasabi ko kanina na umamin na ito asan yan? Ito, yan. Sakit tuloy. So eto isang congressman, ano bang pangalan nito? Si Kong Lordan Suan. Ito nga, may sinasabi nga dito na ini-explain niya na kung hindi nga daw sila pipirma, mawawalan sila ng pondo. So matagal na nating nakakahaka yung may mga bali-balita na ang panakot nga daw sa mga congressman na itatanggalan ng pondo or gigipitin sa pondo. So ayaw naman daw mawala yun ng mga congressman na ito. So ito, panoorin ho natin. O bisan mo vote no ko or mo vote yes, wala na, humana. Ito ano ko sa inyo kasi yung iba dyan na nanonood, medyo maliit yung screen na to at medyo maliit po yung subtitle. So babasahin ko po, Sabi niya, kahit mag-vote no ako o mag-vote yes, wala na, tapos na. Na-impeach na siya noon. So sabi niya yan, okay? Play. Ay, impeach na siya ato. Ito pa. So nag-vote yes pa din tayo kasi mahirap kasi itong ating sitwasyon, sabi ni Sir June. So bakit nga ba mahirap ang sitwasyon? Ito. So ni vote yes lang gyapon ta kay lisod man guni atong sitwasyon, Sir John, kay ako isip congressman sa Ito Kasi ako bilang congressman sa District 1, nanumpa akong magpagsilbihan ang mamamayan ng District 1. Yan ang sinabi niya. So, District 1. Pag ako yung gipanumpaan nga serbisyuhan ang katauhan sa District 1. Dobi, kung mo-vote no ko ito kung nag-vote no ako, magiging na ako, Sir June. Anong magiging na ako? ato, mahimo na ko nag-opposition, Sir John. Magiging opposition na daw siya. Okay? O, ito. Kung maging opposition tayo, alam naman natin anong mangyayari dyan. So, ito na nga, nasa exciting part na tayo. So, ano ba ibig sabihin mo rito, Congressman? Kung mahimo tag-opposition, kay balora ba taon sa mahitabuan na? Kani mga taong kapin gatos. Ito etong mga tao nasa 100 kada araw bumibisita sa aking opisina humihingi ng tulong. So yan pagdugtong-dugtungin natin lahat ng sasabihin. Kada adlaw mo bisita sa akong opisina kay ngay tabang unsa na lay akong ikatubang Ano na lang ang maihaharap natin sa kanila, Sir June? Maubos yan, di na tayo makahingi additional budget pang tulong sa kanila. Ayan pagdugtong-dugtungin natin. atubang sa ila, Sir John, nga mahubasan naman na di naman ko makapangayo og additional nga budget pang tabang sa ila. Okay, ato. Ayan kasi ako na humaharap sa mga tao, nahihirapan ako, wala akong maibigay sa kanila kung mag-vote no ako. Sige, tapusin natin bago tayo magsalita. Nangatubang diya sa mga tao. Maglisod ko Sir John, wala ko ikahatag sa ila kung mo vote no ko. Okay. So naay mga So yung may mga konsiderasyon na pinag-iisipan ko na aside sa taga Mindanao tayo. konsiderasyon nga akong gihuna-huna nga aside sa kanang naata taga Mindanao ta kaning taas gyud Etong mataas talaga respeto sa mga Duterte, pero anong gagawin natin? Nanumpa akong tulungan itong District 1. kay atong respeto sa mga Duterte, pero unsaon ta man gyud, Sir John, nga
ang akong gipanumpa nga tabangan kanimang yung mga District 1 good. So ito na, no? So tapos na yung video, atin naman himay-himayin. Dito kasi, sa bandang dito, ang pinapalabas niya is kapag vote no daw siya or pag hindi siya pumirma doon sa impeachment kay BP Sara Duterte, ay mawawalan sila ng pondo. So hindi sila bibigyan ng pondo at alam naman natin kung kanino nang gagaling at dumadaan ng pondo para maibigay sa mga congressman sa kanya-kanyang distrito. So dito is lumalabas nga na kapag nag-vote no sila, wala silang pondo. Okay? So dyan daw nahihirapan itong si Congressman Lordan Suan, no? Suan tuloy. Suan dahil mahal niya daw ang kanyang mga kababayan na araw-araw daw humihingi sa kanya ng tulong. So kapag mawalan daw siya ng pondo, ano na lang daw ang kanyang gagawin. So sa madaling salita, parang ito ay kukonekta natin sa tinatawag na hawak sa patalim. So about dito sa sinabi niya, una-una, congressman, parang niloko mo na din ng mga kababayan mo. Kasi 'di ba may kasabihan tayo na kapag wala ka ng pangtulong, sabihin mo kung ano yung totoo. Sabihin mo kung ano yung totoo, wala kang pangtulong, wala tayong pondo, mauunawaan naman ng mga kababayan mo yun eh. At baka doon nga ay mas kabiliban ka pa. At least nagsabi ka ng katotohanan. Hindi sapat na dahilan na baka mawalan ka ng pangbigay, baka mawalan ng pondo, yung distrito. Kalokohan nyo kasi ito na lang, congressman. Bakit ang Davao hanggang ngayon tuloy-tuloy yung pagtulong nila Congressman Pulong, Mayor Basti Duterte? Wala ring mga pondo yung mga yun. Saan nila kinukuha? Yung kahit kung ano yung kapiranggot na pinagkakakitaan ng lugar na yun, ay yun yung ipinapamahagi nila sa taong bayan. So hindi ho katwiran yun na tatanggalan kayo ng pondo kaya nag-vote no ka. Ito sorry congressman, alam ko naman na sobrang siguro sobrang stress mo, hindi ka mahalin ng taong bayan. Alam nyo, kung talagang totoo ang pagserbisyo nyo sa mga kababayan nyo, hindi ka kakamuhian ng mga kababayan mo. Si PRRD, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagkaroon ng pandemya dito sa Pilipinas na halos na wala nang makain yung mga tao dito. Nakarinig ka ba? Siguro ngayon meron, iilan. Yung iba, dami account pa. Or tinatawag na trolls o robot. Siguro may ilan na ganun ang sinasabi na walang kwenta si Digong nung panahon ng pandemya, pero tangina, kung hindi si Digong naging presidente nung patay tayo lahat. Nung panahon na yun, wala rin kapondo-pondo. Ubus na ang pondo ng Pilipinas. Pero, di ba? Nagsalita ng totoo si PRRD. Sabi niya, wala na tayong pondo. Pakamatay na lang ako dyan sa plaza na walang gagawin ko. Mamamatay na tayo lahat dito. Ganun lang dapat. Ganun lang. Maging totoo ka lang. Alam mo, pag naging totoo ka at totoo ang pagsiservisyo mo sa mga kababayan mo, hindi nakakaayawan ng tao. Tandaan nyo yan. So dito, may mga sinabi pa siya rito na isa-isahin natin, no? O ano na lang ang maitutulong o kaya nag-vote no daw. So yun nga yung pinupunto niya rito na talagang hinaharas itong mga congressman na bumoto sila. Alam nyo, eto na lang kung halimbawang totoo nga yung tigwa 150 million nyo, hindi naman magugutom yung mga kababayan mo aminado ako na, sige, sabihin na natin, 100 tao araw-araw lumalapit sa inyo. Pero mauunawaan nila yun na wala kayong pantulong. Tsaka ito bakit kayo naging congressman kung hindi nyo pala magawan ng paraan yung mga ganyang kaliliit na problema sa lugar nyo? Hindi totoo yun. Bakit ka naging congressman kung napakalisang 100 tao?
nangihingi ng tulong o sabihin na natin na walang pangbigas or kung una-una sa hospital, posible naman may mga ano naman, siyempre congressman ka, isang tawag mo lang dun sa hospital na yun, labas agad yun. Siguro sabihin na natin pangbigas-bigas, pangulam, pang ganito. Siguro hindi naman uubos ng kayamanan niyo yung Congressman Suwan. Hindi ito hindi po ito dahilan para parang ito yung magiging dahilan nyo na kaya nyo tinanggap yung or kaya kayo pumirma sa impeachment kay VP Sara Duterte. Alam nyo, kung ito ay labag talaga sa loob nyo, habang buhay nyo po itong dadalhin, tandaan nyo. Habang buhay nyo habang buhay nyo dadalhin itong pagkakamali nyo na to. Kung sakali naman po, kung sakali lang naman ito ay kung sakali lang ito ay labag talaga sa kalooban nyo, habang buhay, baka hanggang kamatayan, daling nyo ito. So ulitin ko, hindi ho ito isang dahilan para gumawa ka ng kasalanan para lang hindi ho totoo yun. Hindi ako naniniwala dito, Kasi isa kang congressman, alam mo naman na kaya ka nga nandyan is para solusyonan yung problema ng mga kababayan mo. Ngayon, kung dahil lang pala sa pondo, gagawa ka na ng masama, kalukuhan po yun. Hindi ako basher nitong congressman na to, Hindi ako basher, At hindi rin ako, porket pumirma siya doon, ay nagalit na ako. Hindi ganoon, So, ang kinakagalit ko rito is parang pinapamukha niya sa buong mga kababayan niya na gagawa siya ng masama para lang doon sa mga kababayan niya. Maling-mali ho yun. Maling-maling mindset ho yung ganun. Parang sinasabi mo na kahit anong pag-oras ng kagipitan, nahawa ka sa patalim, pangit ho yun. Wala akong maganda sa ganung gawain. So yan mga banateros, mga kabiyaya, anong maikukomento nyo mapatungkol dito sa binulgar ng isa sa mga congressman na pumirma sa impeachment labang kay VP Sara Duterte? I-comment nyo lang po dyan sa baba at sa sinabi ni Congressman Marcoleta mapatungkol sa pamimigay ng ayuda nito ni Martin Romualdez. Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.